table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. This is the house of the Lord, the gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayo nagbabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay maawain, ang ating Diyos ay mapagmahal. Gaano kabuti ang ating Diyos? Ganito, na kahit na alam niya ang mga kasalanan natin, kahit na alam niya ang ating mga pagkakamali at pagkukulang, hindi niya tayo agad hinuhusgahan. Binibigyan niya tayo palagi ng pagkakataong magbago at magpakabuti. Papasalamat tayo dahil hindi tayo agad pinapatay, pinupuksa, inaalis ng Diyos dito sa mundo. Dahil nakasulat sa Biblia, if you, O Lord, should mark our guilt, who would survive? Kung ang lahat na lang ng nagkakasala ay agad pinaparusahan, pinapahirapan, at inaalis ng Diyos dito sa mundo, walang matitira sa atin. Aminin natin, wala sa atin dito ang purong mabuti. Wala ni isa sa atin dito ang talagang banal na banal. Lahat tayo ay hindi perpekto. Lahat tayo ay nagkakasala. Kaya naman aminin natin ito, tayo magpakumbaba para makita tayo kahit nakakaunti lamang maging karapat dapat makatanggap sa banal na misteryo at naway ang banal na katawan at dugo ni Kristo ang tumulong sa atin sa tunay na pagbabago. Kaya naman nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaga. Panginoon, mabaga. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maaga. Panginoon, Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag. Kanino man sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat, ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinaparusaan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangaas na hindi ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka sa mga humatol. Maaari mo kaming parusahan, kailanman ibigin mo, ngunit sa alip ay pinamamalahan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti, sa lahat ay nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhag para sa atin sa paraang hindi magagawa ng pananalita. Ang nangunawaan ng Diyos ay nakakasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhag para sa banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga yon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede po ba pakikrit nyo mga katabi nyo? Happy Sunday! Happy Sunday po. Blessed Sunday po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin through the internet, sa ating mga regular online mass goers. Meron pong isang kwento, minsan daw po gustong malaman ng Diyos kung gaano na karami ang mga masasamang tao dito sa Pilipinas. Kaya pinatawag daw po ng Diyos si Angel Gabriel at sinugo po niya sa mundo. Sabi niya, "Bilangin mo nga
yung mga masasamang tao dyan sa Pilipinas. Kaya ito pong anghel, lumipad po mula sa langit at pumunta sa Pilipinas, binibilang po niya yung mga masasamang tao. Wala pa pong isang araw, pumalik po ang anghel sa langit. Pagod na pagod. Nagrereklamo. Sabi niya, Panginoon, ang dami pong pagkasama-samang tao sa Pilipinas. Nagsawa po ako sa kakabilang. Sa Pampanga pa lang po. Talagang ang dami na nila. Napagod po ako sa kakabilang sa kanila. Na-stress po ako. Tingnan nyo yung aking pakpak. Lupay-pay na ako. Pawis na ako. Sabi po ng anghel. Kaya sabi ng Diyos, o sige, para maging mas madali ang trabaho mo, bilangin mo na lang yung mga mabubuting tao. Pero pagkatapos mo silang bilangin, bigyan mo sila ng sulat. Isang patunay na mabuti sila, isang patunay na binebless ko sila. Dito sa sulat na ito, mababasa nila yung special na mensahe ko. Meron akong sorpresa para sa mga mabubuting tao. Kaya, sumunod na naman po itong anghel sa inuutos ng Diyos. Lumipad na naman siya, bumalik sa mundo, binilang niya yung mga mabubuting tao dito sa Pilipinas. Magsimula po sa Mindanao, pagkatapos sa Visayas, umakyat po siya, punta doon sa Manila, sa Bulacan, nakarating din po dito sa Pampanga, dito po sa ating parokya, hanggang sa Apari. Isa-isa binibilang po ng anghel yung mga mabubuting tao at pag binilang niya, bibigyan po niya ng sulat ang bawat isa. Ngayon ang tanong ko po, kayo po ba? Nabigyan ba kayo ng sulat galing sa Diyos? Meron po? Matahimik kayo? Wala. Hala! Ano pong ibig sabihin yan? Hindi kayo mabuti? Buti pa po ako. Nakatanggap ako ng sulat. Ito po, oh. Nandito po. Gusto niyo pong malaman kung ano yung laman ng sulat? Gusto niyo pong basahin ko? Ha? Secret. Pang mabuting tao lang ito. Joke lang po. Pero sa totoo lang po, itong gusto kong sabihin sa inyo. Na hindi ganon kadali na matukoy kung sino talaga ang mabuti sa masama. Hindi po ba? Kasi halo-halo ang mabuti sa masama. And that is the reality of our life. Life is a mixture of light and darkness. It is a mixture of strength and weakness. It is a mixture of virtue and sin. It is a mixture of grace and brokenness. Walang tao talagang purong mabuti. At sa kabilang banda, wala din naman taong purong masama. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ano ang sabi ng mga alipin? Panginoon, bubunutin na po ba natin yung mga damo? Ano po ang sagot ng may-ari? Yung may-ari, siya pong sumisimbolo sa Diyos. Sabi ng may-ari, wag muna. Bakit? Kasi ang paliwanag niya, kapag binunot nyo yung damo, baka madamay yung trigo. Napakalalim po niyan. Parang sinasabi ng Diyos, magkaugnay ang mabuti at masama. Kung aalisin ng Diyos lahat ng masama, kapatid, baka sumama ka. Hindi po ba? Kasi sino ba sa atin dito ang makakapagsabi na mabuti siya? Di ba wala? At kahit na sabihin mo, Father, ako wala akong kasalanan. Hops. Nakakasala ka na niyan, kapatid. Kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, wala kang ginawang mali, ano yung kasalanan na yan? That is pride. Yan ay kataasan ng loob. Dahil nakasulat po sa Biblia that all have sinned and have fallen short from the goodness of God. Aminin natin, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo ay may kasalanang kinahihiya. Lahat tayo ay may pagkukulang, consciously or unconsciously. At kahit na sa isang tao na inaakala mo napakasama niya, meron kang hindi alam, meron kang hindi nakikitang kabutihan niya. Meron siyang nanay na nagdadasal sa kanya. Yung taong masama, meron anak yan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Meron siyang asawang umaasa na magbabago pa rin siya. At hindi natin alam
merong panahon na magbabago din siya, itutuwid niya ang kanyang sarili. Hindi po ba nagagalit tayo sa mga magnanakaw, sa mga nagtutulak ng droga, sa mga rapist, sa mga mamamatay tao? Tama lang naman po eh. Ang kasalanan ay kailangan ituwid. Ang krimen ay kailangan parusahan. Ang hustisya ay kailangan manaig. Pero tandaan po natin, hindi pareho ang pagkamuhi sa kasalanan at pagkamuhi sa makasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, pero hindi siya sumusuko sa mga makasalanan. Kaya nga kahit ang kriminal, binibigyan pa rin ng abogado. Hindi po ba? Kahit naman ang mga bilanggo, binibigyan ng pagkakataong magsisi. Kahit ang pinakamatinding makasalanan, pwede pa rin maging banal. Isang halimbawa po dyan, di ba? Si San Pablo, dating umuusig, nagpapakulong, nagpapapatay sa mga Kristiyano. Aba ngayon, binabasa natin yung mga sulat niya sa pangalawang pagbasa sa bawat misa, bawat linggo. Hindi po ba? Hindi po ba yung magnanakaw nakatabi ni Kristo, nakapako doon sa Kalbaryo? Siyang unang-unang nakapasok sa paraiso. Bakit? Dahil ba palagi siyang nagsisimba? Dahil ba memorize niya ang mga dasal, pangapanalangin? Paano nakapasok yung magnanakaw na yon sa paraiso? Nagpakumbaba siya. Siya'y nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Minsan, nakakatawa din tayo kasi kapag ang ibang tao nagkasala, gusto natin, parusahan siya, ikulong yan, patayin yan. Diba? Ganyan yung sagot natin, ganyan yung comment natin sa social media. Pero kapag tayo na, kapag ikaw na ang nagkasala, anong hinihiling mo? Patawarin niyo ako. Sorry na. Mga kapatid, hindi natin agad may aalis ang masama. Kasama yan dito sa mundo. Dahil ang ating mundo, pinasukan ng masama. Pero, meron pa rin tayong pwedeng gawin na mabuti sa gitna ng mga masasamang nangyayari sa ating buhay. At yan po ang tinuturo sa atin ng talinghaga ng ating Panginoon. Paano ba mamuhay ng mabuti sa gitna ng mga masamang tumutubo o nangyayari sa ating buhay? May dalawang bagay po akong gustong iwan sa inyo. Unang-una po, first one, never judge. Huwag kang maging mapanghusga. Bakit? Dahil ang mata ng tao hanggang panlabas lang ang kanya nakikita. Hindi po ba? Pero ang Diyos, nakikita niya kung ano talaga ang nasa puso ng tao. Kaya nga, yung mga alipin sa talimhaga, gusto nilang bunutin yung damo. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag muna. Bakit? Dahil sa umpisa, magkamuka yung trigo at yung damo. Di po ba? Halos walang makakapagsabi kung alin ang mabuti doon sa masama. Kailangan mo na silang lumaki. Kailangan mo na bigyan mo ng panahon. Kailangan hintayin mo yung bunga. At napakaganda po ng mensahe nito. Hindi agad-agad nakikilala ang mabuting tao sa simula. Nakikilala mo ang mabuting tao doon sa bunga niya sa kanyang buhay. At alam niyo po ba, isang napakagandang katangian ng trigo, pansinin niyo. Kapag walang bunga yung trigo, nakatayo po ito, matuwid. Pero habang dumarami, umuusbong yung kanyang bunga, ito po ay yumuyuko. Habang dumarami yung bunga ng trigo, mas nagpapakumbaba siya. Samantalang yung damo, pansinin niyo, habang walang bunga, tuwid na tuwid. Parang ang yabang-yabang. Parang sinasabing, akong pinakamagaling. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng kabutihan ay hindi mo makikita sa itsura. Ang tunay na sukatan ng kabutihan, hindi mo rin makikita yan sa pananamit ng tao, sa laki ng kanyang sweldo, sa kanyang pinag-aralan, sa mga nakaptan niyang tropeyo, medalya, mga certificates o diploma. Ang sukatan ng kabutihan ay ang bunga at pagpapakumbaba ng tao. Amen? Kapag mas mabunga ang tao, dapat mas marunong siyang yumuko. Amen? Naalala ko po nung isang linggo habang ako po ay nagmimisa dito sa harapan. Meron pong isang lalaki nakaupo
dito sa unang pews, unang luhuran. At napansin ko po, punong-puno po siya ng tattoo. Dito po sa leeg, dito po sa kanyang kamay, sa kanyang braso. At aaminin ko po, medyo naiilang ako dito sa tao. Kasi sabi ko sa aking sarili, mukhang siga ito. Alam niyo po, pagkatapos ng misa, lumapit sa akin yung lalaki. At anong dala niya? Biblia. Meron din po siyang dalang notebook. Meron siyang ballpen. Tapos meron po siyang malaking Bible study guide. Halatang halata, yung lalaki hindi lang nagsisimba. Talagang pinag-aaralan niya yung salita ng Diyos para po ako sinampal ng Panginoon. Tingnan mo na, pari ka pa naman. Napaka mapanghusga mo. At aminin po natin, marami sa atin ang ganyan. Humuhusga tayo agad sa panlabas. Kaya hindi porket di nakapag-aral yung tao, wala nang alam yan. Minsan kung sino pa yung walang diploma, sila pa yung magtuturo sa atin tungkol sa kasipagan, sa pagpapakumbaba, sa pagtitiis. Hindi po ba? Hindi porket mahirap ang isang tao, wala na siyang dangal. Minsan kung sino pa yung mahirap, sila pa yung lumalaban ng patas. Hindi po ba? Minsan kung sino yung walang-wala, sila pa yung marunong maghintay. Sila yung marunong magpasalamat, sila yung marunong magbahagi. Samantalang kung sino pa yung napakaraming pera, o sino yung may pinag-aralan, sila yung walang pasensya, sila yung nagmamadali, sila yung nagkakat sa pila. Di po ba? Hindi porket dating drug addict yung isang tao na wala na siyang pag-asa. May kakilala po ako, inamin naman po niya na lulong siya sa droga dati. Pero ngayon, alam niyo, binago niyang sarili niya, pinasok niyang sarili niya sa rehabilitation. Ngayon, matagumpay po siyang negosyante. Isa siyang mapagmahal na asawa, responsableng anak. Hindi mo akalain ng taong ito dati, wasak na wasak dahil sa droga. Kaya mga kapatid, huwag nating agad isasara ang pintuan na ang Diyos ang nagbubukas. Hindi po ba? Mga kapatid, hindi natin po alam kung ano ang maaaring gawin ng Diyos bukas. Yung taong minamaliit mo ngayon, baka siyang magbibigay ng inspirasyon sa iyo balang araw. Yung bata na pasaway dati, baka siya ay maging pari. Yan po yung aking kwento. Dati lang po akong tumatakbo sa gitna ng simbahan pagkaingay-ingay ko. Ngayon hindi makapaniwala po yung mga teacher ko na pari na ako. Yung dating taong maraming utang, baka pagdating ng panahon siya pang magpautang sa'yo. Hindi po ba? Yung mister na babaero, baka pagdating ng panahon, tapat yang nagsaserve sa parokya. At yung taong hinuhusgahan mo, baka siya ang unang tatakbuhan mo para tulungan ka kapag ikaw na ang may pangangailangan. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. When you judge, you begin to hate. And when you hate, you become angry. And when you have anger in your heart, you will suffer. Napansin niyo po ba, hindi naman nasisira ang araw ng mga taong hinuhusgan Ikaw na naghuhusga. Ikaw ang nawawalan ng kapayapaan. Hindi po ba? Saan nagsisimula ang maraming pagdurusa natin sa ating puso kapag tayo'y naghuhusga sa ating mga kapwa? Amen? Kaya kung gusto mong maging magaan ang iyong buhay, kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging payapa araw-araw, ang unang-una dapat alisin mo ay paghuhusga. Amen? Please, stop judging. Hayaan mo ang Diyos siyang maging hukom. Ikaw, anong trabaho mo? Ikaw, anong papel mo? Ang magmahal, ang magdasal, ang maghintay, ang umasa at ang piliin mo na magpatuloy kahit na merong masama na nangyayari sa iyong buhay. Pangalawa, tandaan niyo po ito. You must grow. Lumago ka. Meron nga po tayong kasabihan, hindi po ba? Bloom where you are planted. Mamukadkad ka kung saan ka tinatanim ng Diyos. Isipin niyo po ang isang halaman. Paano ito lumalago? Kung araw-araw mo binubunot sa lupa, diba? Mamamatay yan. Kailangan yung buto manatili sa lupa. Kahit na madumi, kahit na umuulan, kahit na mainit,
kahit na mahangin, doon siya lalago. Mga kapatid, ganito rin po sa ating buhay. Marami kasi sa atin, gusto natin ang Diyos, alisin ang ating mga problema. Pero ano ang sagot ng Diyos? Hindi pa. Kaya nananatili ka dyan sa iyong problema, dyan sa iyong pagsubok. Hindi dahil gusto kang pahirapan ng Diyos, kundi dahil gusto ka pang lumago ng Panginoon. Amen? Tandaan niyo po ito. In the midst of bad things, do not just go through them. Grow through them. Kung dadaan ka na rin sa hirap, lubusin mo na. Mamunga ka sana. Hindi po ba? Total maghihirap ka na rin, edi maghirap ka sana na may kahulugan. At anong magandang kahulugan ng iyong paghihirap? Gamitin mo ang paghihirap na yan para mamunga naman ng isang bagay na ipagmamalaki mo. Sana gamitin mo ang paghihirap mo para may tumubo na mabuti at magandang bunga sa iyong buhay. Minsan, meron po mga nagme-message sa akin, sinasabi, Father, baon na baon po ako sa utang. Meron naman pong iba, sinasabi, Father, hindi ko na po kaya, gusto ko na magpakamatay. Father, bigat na bigat po ako sa buhay. Pakiramdam ko po, Father, nililibing po ako sa aking mga problema. Hindi po ba ganyan ang nararamdaman din ng marami sa atin? Pero kapatid, kapag ganito ang iyong pinagdadaanan, huwag mong iisipin na nililibing ka ng Diyos. Ang isipin mo na lang ganito, tinatanim ka ng Diyos. Magkaiba po yung nililibing dun sa tinatanim. Amen? Ang bangkay, tinatabunan para mabulok. Amen? Pero ang buto, tinatanim para mabuhay. Amen? Baka ang tingin mo sa sarili mo, tapos na. Pero ibang tingin ng Diyos Nagsisimula pa lang ang pag-usbong ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya sa iyong buhay. Kaya hindi ka pa inaahon ng Diyos. Hindi dahil nakalimutan ka niya. Hindi dahil wala siyang awa sa iyo. Kaya hindi ka inaahon ng Diyos kasi meron siyang ginagawa para tumubo ang isang magandang buhay sa iyo. May bunga pang lalabas sa iyo. May kabutihan pa ring sisibol. May himala pa ring mangyayari. Amen? Tandaan niyo po ito. Ang buto, hindi naman po tumutubo sa lamesa. Hindi po ba? Hindi tumutubo ang buto sa marmol. Hindi rin tumutubo ang buto sa semento. Saan tumutubo ang buto? Sa maruming lupa. Kailangan niya ng dumi, kailangan niya ng germs, kailangan niya ng putik, kailangan niya ng ulan, kailangan niya ng dilim, kailangan mabaon ng buto para tumubo, para magsimula ang bagong buhay. At hindi ba ganyan din pagdating sa atin? Minsan, ang pinakamalaking biyaya ng Diyos ay nababalot sa pinakamabigat nating pagsubok. Kaya wag mong isusumpa yung taong mahirap na pakisamahan. Baka silang nagtuturo sa iyo kung paano magpasensya. Hindi po ba? Wag mo ring isusumpa yung trabaho mong mahirap, mabigat. Baka dyan hinuhubog ng Diyos ang iyong karakter. Wag mong isusumpa yung iyong sakit dahil tinuturuan ka niyan para matuto kang lumuhod, magpakumbaba, magtiwala at manalangin sa Diyos. Minsan, ang gusto nating alisin, siya palang ginagamit ng Diyos para palaguhin tayo. Hindi po ba? Napakarami kasi sa atin, gusto natin isang komportabling buhay. Ayaw natin ng problema, ayaw natin ng hirap, ayaw natin ng sakripisyo. Pero ito po subukan nyo humiga kayo ng buong araw. Yung hindi kayo nagtatrabaho, yung hindi kayo gumagalaw, yung wala kayong ginagawa. Sa una, masarap. Hindi po ba? Pero kalaunan, kinabukasan, pagtayo mo, ang sakit na ng likod mo. Masakit na ang iyong katawan. Hindi po ba? Bakit? Kasi hindi naman ginawa ng Diyos ang tao para humiga lang. Amen? Ginawa tayo ng Diyos para kumilos, para lumaban, para lumago. Kapag ang tao, palagi gusto lang niya, tulog ng tulog, yan, nagpra-practice na para sa kamatayan. Hindi po ba? Pag ang tao, gusto niya nakahiga na lang, practice na yan para humiga siya sa kabaong. Hindi po ba? Ano bang ginagawa ng tao?
doon sa kabaong, di ba? Nakahiga lang, hindi gumagalaw, hindi po kumikilos, hindi po lumalago. Kaya kahit na may sakit kayo po kinakausap ko kayo mga nandyan sa bahay na palaging nagsisimba dahil meron kayong karamdaman. Pakinggan nyo ito. Pilitin nyo pa rin, subukan nyo pa rin, lumabas kayo. Pumunta kayo sa garden. Umupo kayo sa tabi ng kalsada, makipagkwentuhan kayo. Huwag kayong magkukulong dyan sa inyong mga kwarto, kaya nangihina kayo eh. Di po ba? Basta't wag lang kayong pahiga-higa. Kasi habang humihinga ka pa, kapatid, habang may tibok pa ang iyong puso, habang may pag-asa ka pa, may dahilan pa para lumago at para mamunga. Amen? Remember this. Adversity does not destroy us, but adversity is our friend. Adversity develops us. Kung walang bigat, hindi ka magkakaroon ng muscle. Hindi po ba? Kung walang pagsusulit, wala kang matututunan. Kung walang bagyo, hindi tumitibay yung ugat ng puno. Di po ba? Kung walang krus, walang muling pagkabuhay. Kaya marahil, kinahayaan ng Diyos yung mga masasakit mong karanasan, yung mga masamang bagay sa iyong buhay, hindi para sirain ka, kung hindi para palakasin ka. Amen? Kaya ano man po ang pinagdaraanan yung masama ngayon. Galit ka man sa iyong asawa, pagod ka man sa iyong trabaho, nasasaktan ka dyan sa paglalaban ang iyong pasaway na anak, nalulungkot ka dahil sa iyong sakit at karamdaman, huwag ka pa ring tumigil sa paglago. Continue to grow despite of what is bad happening in your life. Sapagkat ang Diyos, hindi pa siya tapos sa iyo. Amen? Ang kapatid, tandaan nyo, hindi natin kayang alisin ang lahat ng masasama na nangyayari sa ating buhay. Hindi mo naman trabaho yan eh. Hindi natin kayang alisin lahat ng ating mga problema. Hindi natin kayang kontrolin ang ginagawa ng ibang tao. Pero ang kontrol mo ay kung paano ka tutugon dito sa mga masamang nangyayari sa iyong buhay. Kaya dalawang bagay po ang baunin nyo ngayon. Una, huwag kang maghuhusga. It is a waste of time. Kasi hindi mo naman alam ang buong kwento ng iba. Pero pangalawa, lumago ka. Do not just go through life. Grow through life. Huwag mong hahayaan na sirain ka ng iyong problema. Hayaan mo, hubugin ka ng iyong masamang karanasan. Gawin mo yung pataba para maging mas babunga ang iyong buhay. Kaya huwag po kayong magpapatalo sa kasamaan. Huwag mong hahayaan ang galit ng iba ay maging galit mo rin. Huwag mong hahayaan ang panlalaman ng iba para maglamang ka rin. Huwag mong hahayaan ang kadiliman ng mundong ito. Patayin ang liwanag na binigay ng Diyos sa iyo. Piliin mong maging mabuti kahit na merong masama. Piliin mong magmahal kahit na merong nananakit sa iyo. Piliin mong maging masaya kahit na merong nakasimangot. Piliin mong maging payapa kahit na pagkagulo-gulo ng mundo natin ngayon. Bakit? Dahil ang kabutihang hinahanap mo dito sa mundo, itinanim na ng Diyos sa puso mo. At yan ang mabuting balita. Tulungan, harinawan natin ang Diyos. Palakihin at gawin nating mas mabunga ang kabutihang tinanggap na natin sa ating buhay. Para pag ito ay tumubo, mangmunga sana ito ng kabanalan na magiging susi natin para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian at mabuhay tayo sa buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya, ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at maghukom sa mga nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, matyaga mo kaming pinangangalagaan at minamahal. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, lumalapit kami sa iyo na nagtitiwala sa iyong awa at habag at nananalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga bininyagan, itaguyod nawa tayo ng Diyos sa kabanalan at patnubayan tayo sa pag-akay sa iba, patungo sa pagbabalik loob, kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, kumilos nawa sila ng may karunungan, katarungan at pagpapakumbaba, habang tinataguyod ang pagkakaisa at naglilingkod sa iba ng may patas na pagtingin at malasakit, kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakakaramdam ng kalungkutan, kabalisahan, o may mabibigat na pasanin, aliwin nawa sila ng Espiritu Santo at bigyan ng pag-asa at kalakasan, kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ngayon ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, ikaw ay mabuti at punong-puno ng awa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at tulungan kaming sumunod sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-uutos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan.
Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-ira. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered all for men. The wine by your tongue was once a fine and red. It grew to bear good fruits for men, a symbol of your blood. Of them sing we eat your body, our bread of life. Of them fight we drink your blood, the wine of your covenant. But separate we offer deceits and fights of life, expressions of our gratitude, we consecrate to you. Of blessing we eat your body, our bread of life. Of that wine we drink your blood, the wine of your covenant. Hinanyayaan ko po kayo ngayon na lumuhod para pagdasal natin ang ating mga kapatid na may sakit.
Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit para sila ay pagalingin ng ating Panginoon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilyang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po na kahit na anong gawin natin, hindi natin maaalis ang masama sa ating karanasan sa ating buhay. May kasabihan nga na that not every day is good, and yet we can find good in our everyday. Hindi naman sa lahat ng araw perpekto. Magkakaroon tayo ng mga pagsubok, mga problema. Meron tayong makakatagpo na taong makakasakit sa atin. Pero pwede nating piliin na maging mabuti. Tandaan natin ang paalaala ng Ebanghelyo. Halo ang mabuti sa masama. Hindi mo trabaho na alisin mo, bunutin mo yung masama na karanasan dyan sa iyong buhay. Hindi mo maaalis yung mga masamang tao. Kahit na lumipat ka ng ibang eskwela, meron pa rin mga bully. Kahit na lumipat ka ng ibang trabaho, meron pa rin talagang mga pabida-bida na empleyado. Kahit na anong gawin natin, nandiyan ang masama dahil pinasukan tayo ng masama. Pero meron tayong dalawang tugon. Ang una dyan ay huwag tayong maghusga. When you judge, then you are filling your heart with anger. When you're angry, you are suffering. Judging is just draining your life. If you're going to judge, remember this, judge rightly. Yan ang nakasulat sa Biblia. Pero huwag kang maghuhusga para i-down mo ang iba. Huwag kang maghuhusga para siraan mo ang iba. Maging kamukha ka ng Diyos. Suriin mo ang ibang tao. Hindi sa kanilang pagmumuka, kundi sa kung ano ang meron sa kanilang puso. Magkaiba po yung nanghahamak dun sa nangingilatis. So, do not judge because it lessens your time to love and to understand other people. But second, in the midst of the bad things happening in our life, continue to grow.
mamunga ka. Anong magagawa natin dyan sa impeachment, sa away sa politika? Yung dami-dami sa atin, nakikisawsaw, keyboard warrior. Okay, we should be vigilant. Pero, kung nauubos yung oras mo dyan, wala ka nang ginagawang mabuti sa iyong buhay. Ikaw ang kawawa. Di po ba? Magpatuloy ka. Umpisan mo sa sarili mo. Gawin mong mas mabuti ang iyong buhay. Mamunga ka. Bloom where you are planted. Because in the end, God will judge us by our fruits and by our humility. Habang nagkakaroon ka ng bunga, sana magpakumbaba ka. Kaya ang assignment po natin ngayon, mga kabatid, please do one little act of kindness. Ano yung maliit na kabutihan na pwede mo gawin ngayon? Na napakaraming bad news nangyayari sa ating bansa, daming krimen, dami pa rin mga droga, daming nakawan, itong away sa politika. Please, become the light in the midst of darkness. Please, show love in the midst of hate. Dito po sa ating parokya, bawat linggo, nagpapakain tayo ng mga bata. Dito po sa parokya, araw-araw nagbibigay po tayo ng baon sa mga bata na pumapasok walang baon. No? Pwede po kayong tumulong dyan. But you can please show your kindness and compassion in your own little way. At kayo po mga may sakit, please become a prayer warrior. Diyan po kayo nilagay ng Diyos. You can still bloom. May oras at panahon kayo. Pagdasal nyo kami mga pare. Pagdasal nyo ang pamilya nyo. Pagdasal nyo ang ating bansa. Dahil pag maraming mga nananalangin, di ba? Nagkakaroon ng isang malaking himala. My dear friends, do not just go through life, but grow through life. Yan ang kinalulugod, yan ang kinatutuwa, yan ang gustong makita ng Diyos sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.